Ang pelikulang ito ay ang episode 2. Pelikulang My Wife Became an Elementary Student. Para sa mga ngayon palang makakapanood nito, nire-recommend ko panoorin ang unang episode para maintindihan ang kwento. Nasa comment section ang link ng first episode. Diretso na tayo sa plot ng pelikula. Magsisimula ang ikalawang yugto nang mag-propose si Keisuke kay Marika, na isang elementarya pa lang. At may isang lalaki doon na nagkataong nakarinig ng proposal ni Keisuke kay Marika. Sa pagkakataong iyon, siguradong nagtataka siya kung paano siya makakapag-propose sa isang bata sa elementarya. Bago umalis para sa trabaho, kumuha si Keisuke ng larawan para gamitin bilang wallpaper sa kanyang cellphone. Sa opisina, na dati ay laging malungkot na nagtatrabaho, ngayon siya ay masayahin. Lagi na nagtatrabaho ng may ngiti. Siya si Moriya ang kasabay lagi ni Keisuke mag-lunch. May kakaiba kay Keisuke, pagtataka ng mga katrabaho. Tapos nung sinamahan ni Moriya si Keisuke sa lunch, tinanong ni Moriya si Keisuke kung ano kaya ang nangyari sa kanya na sobrang saya niya. Siyempre hindi masabi ni Keisuke kay Moriya ang nangyari dahil imposibleng sabihin sa kanya ni Keisuke na buhay ang asawa. At muling nagkatawang tao bilang isang mag-aaral sa elementarya. Ngunit sa pagkakataong iyon, aksidenteng nakita ni Moriya ang larawan ng bata na ginamit ni Keisuke na wallpaper sa kanyang cellphone. Naging awkward at napahiya si Keisuke sa harap ni Moriya. Gayunpaman, papauwi na si Keisuke. Tatawagan niya sana si Marika sa kalsada. Pero nais niya itong surpresahin at nagtago. Sa hindi inaasahan, lumapit ang isang batang lalaki mula sa kanyang paaralan. Sinabi nito kay Marika na may gusto siya sa kanya. At niyaya itong lumabas. Nang marinig ito nagselo si Keisuke. Lumapit siya sa bata. Nagpakilalang uncle ni Marika at pinauwi na ito. Sa kabilang banda, nag-usap sila sa restaurant. Nang aasar kay Keisuke na nagseselo sa elementary na lumapit sa kanya kanina. Pero ayaw umamin ni Keisuke kahit paulit-ulit niyang tinatanong kung tatanggapin ba niya ang pagmamahal ng lalaki iyon. Kaya naman, sa ibang lugar, habang kumakain si Moriya kasama ang kanyang kaibigan, ikinwento rin ni Moriya ang pangyayari nang makita niya ang wallpaper na larawan sa cellphone ni Keisuke. Nang tanungin niya si Keisuke, hindi niya nasagot kung sino ang bata at sa halip ay kumilos siya ng kakaiba. Akala din ng mga kaibigan ni Moriya na si Keisuke ay tiyuhin ng bata. Sa kabilang dako, mag-isang naglalakad si Marika sa kalsada. May kasunod siyang lalaki. Ito ang taong nasa parke na nakarinig sa mga salita ni Keisuke nang mag-propose sa kanya noong mga oras na iyon. Agad naman may tumawag sa likuran niya nang makita ay nandun pala ang hinahanap niya. Nakababatang kapatid pala ni Toki ang lalaki. Siya si Yuri. Nagtataka kung paano siya nakilala ng batang ito. Hindi niya alam katauhan ng kapatid niya ang batang babae. Sa restaurant ay sinabi kay Yuri na ang bata ay si Nijima Tikay, na siyang nakatatandang kapatid ni Yuri na nabuhay muli at muling nagkatawang tao bilang isang mag-aaral sa elementarya. Ngunit hindi naniwala si Yuri dahil patay na si Toki. Tinanong ni Toki si Yuri kung bakit siya sinusundan nito. Curious pala si Yuri kay Toki dahil nakita niya si Keisuke na nag-propose sa kanya that time. Kahit nagsumbong siya kay Mai, pumayag din siya na ang ama ay mag-propose at magpakasal kay Marika kapag siya ay 18 taong gulang na. Lalong hindi makapaniwala si Yuri sa narinig niya tungkol sa pagkakatawang bata ni Tikay. At magpo-propose si Keisuke sa isang elementary student. Pagkatapos ay dumating si Keisuke at kinumpirma ang lahat. Dahil akala ni Yuri ay pineperahan lang nito sila Keisuke at gumagawa lang ng mga kwento. Nang marinig ni Marika iyon, agad-agad niyang nilapitan si Yuri. Anong pinagsasabi mo, sabay pinggat ng ilong nito. Sa wakas ay iniwan na silang lahat ni Yuri. Ngunit may kaunting kumpiyansa na ang bata sa elementarya ay talagang ate niya. Dahil ang alaalang naiwan ay kapareho ng palaging ginagawa sa kanya ni Toki. Pag-uwi ni Marika sa bahay, pinaghihinalaan siya ng kanyang ina dahil halos tuwing umaga ay nagluluto siya ng tanghalian pagpapasok ng paaralan. Ngunit wala siyang maisip na dahilan na maaaring magpapaniwala sa kanyang ina sa ngayon. Pagkatapos noon, tumawag si Mai. Gusto ni Mai na magtapat dahil naimbitahan siya ng kanyang mga kaibigan na sumali sa isang kaganapan kasama sila.
Ngunit ayaw pumunta ni Mai dahil wala siyang tiwala na pumunta sa event. Kahit ayaw ni Mai ay pinapayagan siya na pumunta para makahanap na ng boyfriend. Subalit hindi alam ni Mai kung anong klaseng lalaki ang makikita niya doon. Kinabukasan, maaga umalis si Marika para tulungan si Mai na pumili ng mga damit. Pagpunta sa party kasama ang kanyang mga kaibigan sa bowling alley ay nagpasya sina Taki at KCK mag-date after 10 years sa mahabang panahon. Tuwang-tuwa silang dalawa sa date na ito. Kahit na parang kakaiba na may isang tiyuhin na napakalapit sa isang bata. Noong nagsasaya sila sa isang date, hindi sinasadyang nakita sila ni Moria na magkasamang naglalakad dahil pareho silang naghihinala kay KCK. Nagpasya silang dalawa na sundan si KCK para matukoy ang kakaiba nilang hinala. Dahil sa sobrang curious nila, nagpasya silang dalawa na tanungin ng diretsyo si KCK kung sino ba talaga ang elementary student. Napaka-awkward ni KCK at walang masabi. Kaya ginawan ito ng paraan ni Marika. Pero dahil parehong hindi pa rin kumbinsido, sinundan silang dalawa ni Moria at ng kanyang kaibigan sa sinehan. Sa kabutihang palad, gumawa na naman ng paraan si Marika para lubayan sila nito. Nang wala silang natuklasan ay agad na nila itong pinabayaan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, may bumati sa kanilang dalawang matanda at pinagkamalan silang mag-ama. Napagtanto nilang dalawa na tila kakaiba nga, na mag-date silang dalawa dahil mukha talaga silang mag-ama. Pagkatapos noon, hinintay nilang dalawa si Mai habang nanunood ng soccer sa batang may gusto kay Marika. Kahit mukhang nagsaselo si KCK ay sumabay pa rin siya dito. Tapos tinanong din ni Taki si KCK tungkol kay Moria, na naghihinala sa kanila. Pero medyo nagseselos din si Marika. Dahil sabi ni KCK na kaibigan niya sa trabaho si Moria at kasabay lagi kumain sa opisina. Sa pagkakataong iyon ay dumating si Mai na may malungkot na mukha. Nabigo pala si Mai na makahanap ng nobyo doon. Dahil ang lalaking lumapit sa kanya ay may balak na bastusin siya. Hinimok ni Taki si Mai na huwag nang isipin iyon. At ibinigay ang regalong binili nila sa kanilang date. At doon ay nagsama-sama sila sa isang litrato. Pagkatapos noon ay umuwing mag-isa si Marika sa kanyang kasalukuyang bahay. Ngunit hindi niya namalaya na sinusundan siya ni Yuri mula sa likuran hanggang sa kanyang bahay. Pagdating niya sa bahay ay biglang pinagalitan siya dahil nabalisa ang kanyang ina. Hindi makasagot at makapagsalita si Marika sa kanyang ina. Ito'y galit na papalapit sa kanya.